Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, April 10, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Self-confessed drug lord at mayoral candidate Kerwin Espinosa binaril sa kampanya sa Leyte. DOTR nagbabala laban sa overloading ng mga barko ngayong Semana Santa. Chinese businessman at kanyang driver natagpuang patay sa Rizal. Umano'y kaugnayan sa Pogo, iniimbestigahan. Pagpapataw ng taripa sa maraming bansa, bakit ipinagpaliban ni US President Trump? We had to do an emergency landing in Tokyo, Japan. Sa showbiz, Phil-Am comedian Jokoy kabilang sa mga pasahero ng PAL flight na nag-emergency landing sa Haneda. At LeBron James in the Barbie world. NBA star may sarili ng Ken doll. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Binaril ang self-confessed at biggest drug lord sa Eastern Visayas at ngayon tumatakbong alkalde ng Albuera, Leyte na si Kerwin Espinosa habang nangangampanya. Ayon sa Philippine National Police, nangyari ang pamamaril bandang alas 4:30 ng hapon sa gym sa barangay Tinag-Ana. Nakaupo umano si Espinosa sa isang monoblock na chair habang naghihintay magsalita ng barilin mula sa likod ng hindi pa nakikilalang suspect. Agad naman siyang dinala sa pinakamalapit na pagamutan. Nag-emergency landing sa Japan ang isang flight ng Philippine Airlines matapos umusok ang isang aircon unit nito. Ayon sa PAL, patungo sana sa Los Angeles, California ang flight PR-102 na may lulan ng mahigit sa 300 pasahero. Dahil sa usok na nagmula sa isang aircon unit, agad nag-emergency landing ang eroplano sa Haneda Airport. Tiniyak naman ng PAL na nakikipag-ugnayan na sila sa Department of Transportation at mga otoridad sa Japan para imbestigahan ang nangyari at makapagbigay ng tulong sa mga pasahero. Tiniyak ng Office for Transportation Secretary sa Senado na walang laglag bala modus sa mga paliparan. Ayon kay Eugenio Pagirigan ng OTS, transparent ang screening process sa mga paliparan at may mga CCTV sa mga inspection table. Pero iginiit ni Senator Raffy Tulfo ang hindi pagbibigay ng maayos na paliwanag ng OTS patungkol sa inspeksyon sa pasaherong si Ann Lucero na ni-random check sa NAIA. Binanggit din ni Tulfo ang reklamo ng singer na si Ice Sigera ukol naman sa nalaslas na bagahe ng ina ng asawa niyang si Liza Dino mula sa Amerika. Samantala, dinagdagan na raw ang roving security na may body cameras sa airport para maiwasan ang mga kaparehong insidente. Iniimbestigahan na ng pulisya kung may kinalaman sa Pogo ang pagkidnap at pagpatay sa isang Chinese businessman at kanyang driver na natagpuan kahapon sa Rizal. Gayon din ang impormasyong nagkabayaran umano ng multi-million peso na ransom. Sinibak naman ang hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group dahil sa insidente. Ang Balitang A to Z ni Kim Salinas. Nakabalot sa nylon bag, nakatali at nilagyan ng duct tape ang buong mukha. Ganyan natagpuan ng dalawang bangkay sa bakanting lote sa Barangay Macabud, Rodriguez, Rizal, alas 6 ng umaga ng April 9. Kinilala mga biktimang si Kong Yen Kuo, isang Chinese businessman na kilala rin bilang Anson Tan o Anson Ke, at ang kanyang driver na hindi pa pinapangalanan ng pulisya. There were signs of bruises and some body injuries po doon po, at meron din pong sign ng strangulation po. Ayon sa Volunteers Against Crime and Corruption o BACC, si Ko ay taga mainland China at ang kanyang negosyo ay paupahan ng building. Unang lumabas sa pahayagan na may ransom demand umano na 100 million pesos ang kidnappers, ngunit 60 million pesos pa lamang ang naibigay at may kinalaman di umano ang krimen sa Pogo. We are still confirming whether or not the ransom money was given, and yet the victims and his drivers pinatay pa rin po. So hindi lang po yun. As to the issue nga po ng Pogo,
isa po yun sa tinitingnan po nating anggulo. Naaalarma naman ang VACC sa insidenteng ito. It's a big no-no to pay ransom. Dapat for every kidnap cases hindi nagbabayad kasi the moment magbayad, lahat ng biktima magiging continuous to cycle. Giit ng BACC, tanging PNP Anti-Kidnapping Group o AKG lamang ang dapat humawak sa ganitong mga kaso at walang third-party negotiator. Dapat walang backdoor arrangement dito. Dapat ipaubaya lahat sa AKG, isang special unit na wala talagang pinag-aralan yan. Ang galaw po niyan is to resolve yung kidnapping for ransom. Dahil sa insidente, agad na sinibak ni PNP Chief Romel Marbil ang hepe ng PNP AKG na si Police Brigadier General Elmer Ragay. As to the reason, ito lang po ang pinapasabi ni Chief. He is not satisfied with the performance. That's why he was relieved and replaced. Today, nag-assume na po sa office si Colonel David Poclay. Matatanda ang muntik na ring matanggal sa pwesto si Ragay dahil sa kidnapping incident sa isang estudyanteng Chinese na pinutulan ng daliri. Giit naman ng PNP, tututukan ng panibagong insidenteng ito ng kidnapping at pagpatay hanggang mapanagot ang grupong nasa likod nito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Ininspeksyon ni Transportation Secretary Vince Dizon ng Batangas Port ilang araw bago ang Holy Week. Lalo't aabot sa 1.73 million na pasahero ang inaasahang daragsa sa mga pantalan. Kasunod nito, inatasan ni Dizon ang mga opisyal na tiyaking walang mag-overload sa mga bibiyaheng barko. May Balitang A to Z, si Ace Cruz. Nag-leave na anak ni Nanay Veronica sa trabaho ngayong Huwebes para makasama sa pag-alis nila papuntang Romblon. Kaya nga, inagahan na namin para kahit papaano, medyo mahaba-haba din yung bakasyon namin. Ayaw na anyang sapitin ang siksikan ng mga pasero sa Batangas Port noong isang taon ng Holy Wednesday sila bumiyahe. Mas mahirap pa niya dahil kasama nila sa pagbiyahe ang apo. Kasi mahirap po sumakay pag yung malapit na talaga yung mahal na araw. Sa ngayon, hindi pa gaanong dagsa ang pasahero pero ayon sa Philippine Ports Authority o PPA, pagsapit ng Holy Tuesday ay magsisimula na ang pagdagsa ng mga pasahero. We expect sa peak season natin, from Monday, Tuesday, umaabot tayo ng mga 20 to 21,000 passengers a day yan, dito lang sa Batangas, But on a low, nasa mga 17 to 18,000 tayo a day dito. Tansya ng PPA, posibleng umabot sa 1.73 milyong pasahero ang dadagsa sa iba't ibang pantalan sa bansa sa Semana Santa. Mas mataas ito ng bahagya sa naitala noong 2024 na 1.67 million lang. Sa gitna nito, pinatitiyak ni Department of Transportation Secretary Vince Dizon sa attached agencies nito na walang overloading ng mga bumabiyahing barko. Pagka nandun na sa maximum, wala na. Kailangan stricto tayo dyan. At pag may nag-violate niyan, medyo mabibigat ang mga i-impose na penalties. In-inspection din ni Dizon ang Batangas Port. Pinamamadali niya ang pagbabalik ng e-ticketing system sa mga susunod na buwan para maiwasan ang pag-ipon ng mga pasahero tuwing peak season. Personal din niyang tiningnan kung nasa maayos na kondisyon ang ilang services sa pantalan gaya ng internet connection at mga CR. Alam mo naman, minsan ang mga kababayan natin matagal dito, oras, minsan overnight pa. Kailangan nila ng magandang CR. Nanawagan naman ang mga otoridad sa mga biyahero na kung maaari ay agahan ang pagpunta sa pantalan ng hanggang 3 oras para masigurong may mabibiling tiket sa kasagsagan ng dagsa ng mga pasahero. In-inspection din ni Secretary Dizon ng airport, partikular sa NAIA Terminal 3, kasabay ng marching order ng Pangulo na tiyaking maayos ang mga biyahe sa Semana Santa. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Binira ng Malacanang si dating presidential spokesperson Harry Roque at iba pang nananawagang isailalim sa hair follicle drug test si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Giit ni Communications Undersecretary Claire Castro, dapat patunayan ni Roque ang akusasyon lalo't sila ang nagbibintang at huwag hingin sa iba ang ebidensya. Dinismiss din ng palasyo ang panawagan ni Roque na magpatest ng Pangulo na batay sa umuugong na polvoron video ay matagal nang itinuturing na walang katotohanan. Tinukoy din ni Castro ang vlogger na si Pebbles Cunanan na nagbunyag umano na si Roque ang nagpakalat ng naturang pekeng video. Tinatanggi naman ni Roque ang lahat ng alegasyon laban sa kanya. Sa kabila nito, pinaubayan na ni PBBM sa DOJ at NBI ang investigasyon.
Le Barbie Doll. May version na ng Barbie doll ang NBA superstar na si LeBron James. Sa anunsyo ng Mattel Creations nito lamang Miyerkules April 9, ang basketball great legend na si LBJ, ang kauna-unahang professional male athlete na nakatanggap ng Ken Bazador doll. Bukod dyan, proud na finlex rin ni LeBron ang imahe ng first ever Barbie Ken Bazador niya sa IG. Proud and happy for you, LeBron. Susunod, Justice Chief Remulla, inaming siya ang pumayag sa paghahain ng ICC arrest warrant kay Duterte. At film comedian Jokoy, ibinahagi ang karanasan matapos ang emergency landing ng Philippine Airlines flight. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na may ikalawang Pilipino nang nasawi sa malakas na lindol sa Myanmar nitong nakaraang buwan. Kasunod ito ng pagkumpirma ng unang Pilipinong nasawi sa lindol noong Miyerkules. Ayon sa DFA, kumpirmadong kilala na ang biktima batay sa ulat ng embahada sa Yangon. Naipabatid na rin ito sa pamilya ng nasawi na humihiling naman ng pribadong panahon para sa pagluluksa. Kasama ang dalawang Pilipinong nasawi sa apat na naiulat na nawawala matapos gumuho ang Sky Villa condo na kanilang tinitirhan sa Mandalay, Myanmar. Sa ngayon, dalawa pa ang patuloy na hinahanap ng mga otoridad. Patuloy ang preparasyon ng COMELEC para sa paparating na midterm polls. Ngayong Huwebes nga lang, nagsagawa ng walkthrough ang komisyon sa itinayo nitong National Technical Support Center na responsable sa pagtugon sa mga technical na isyung posibleng kaharapin sa halalan. Tiniyak naman ng COMELEC na malakas ang kanilang seguridad laban sa anumang cyber hacking. Ang Balitang A to Z ni Naomi Almojano. Halos isang buwan bago ang 2025 national and local elections, nagsagawa ang Commission on Elections ngayong Huwebes ng walkthrough sa National Technical Support Center sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Personal itong ininspeksyon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, iba pang opisyal ng Commission and Bank at election watchdogs gaya ng PPCRV, NAMFREL at Lente. Itong National Technical Support Center ang magsisilbing call center ng komisyon sa darating na halalan 2025. Sa madaling salita, ito ang tatanggap at tutugon sa anumang technical na issue na matatanggap ng COMELEC, kagaya na lamang ng aberya sa automated counting machines at maging transmission ng boto. May 3 levels ng assistance ang NTSC. Basic Technical Problems o Level 1 na madaling iresolba gaya ng hindi na i-connect na kable. Kung hindi naman ito agad na maresolba sa unang level, iaakyat ito sa Level 2 at Information Technology Department na ang tutugon. Pero kung major technical issue ang nai-report na aberya, dadalhin ito sa Level 3 kung saan providers na mismo ang magre-resolba gaya ng Miro Joint Ventures. Sa lahat ng mga presinto, sa lahat ng mga paaralan, sa lahat ng canvassing centers, sa lahat ng mga repair hubs ng komisyon ay matatanggap at malalaman natin lahat dito. Ayon sa komisyon, nasa 900 personnel ang kinuha nila para magbigay ng technical at non-technical support sa NTSC. So kung kahit magsabay-sabay yan, kinakailangan at all cost masagot yan in 5 seconds dahil kinakailangan na mabigay din natin yung advice kung anong gagawin. Magsisilbi rin ang pasilidad bilang monitoring center para sa magaganap na online voting at counting system para sa overseas voting na magsisimula naman na ngayong darating na April 13. Ayon sa komisyon, as of today sa 1.2 million registered overseas voters, 36,000 OFW na ang nag-enroll para makaboto online, via postal at in-person. Kaugnay nga niyan tiniyak ng komisyon na hindi makokompromiso ng mga cyber attack ang technical hub na magsisimula ang full operation sa May 2 para sa final testing and sealing, gayon din sa magaganap na overseas internet voting. 24 oras nilang magbabantay at magmomonitor ang kanilang mga IT personnel para siguruhing secured lahat ng data at system ng komisyon. Sa kasalukuyan, wala pang successful hacking attempt na naitatala ang COMELEC laban sa kanilang website. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.
Nauwi sa barilan ang buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa loob ng isang subdivision sa Barangay San Antonio, Parañaque City. Patay ang 32 anyos na suspect na nagpaputok habang inaaresto ng PDEA bandang alas 5 ng hapon nitong Miyerkules. Tinamaan naman sa palitan ng putok ang 4 na PDEA agents na ngayon ay stable na ang kondisyon. Nakumpiska ng PDEA ang nasa 4 na kilo ng hinihinalang shabu na may halagang 28 million pesos. Nabawi rin ang sasakyan at iba pang drug paraphernalia. Kakasuhan naman ng paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act ang naarestong 3 kasamahan ng suspect. Inamin ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na siya ang nagbigay ng clearance para ihain ang arrest warrant ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte noong March 11. Pero iginiit niya ring nabigyan ito ng due process at no choice raw ang gobyerno kundi isuko si Duterte sa ICC. Sino Yun ang tanong natin. trying to understand every step of As the I said way. earlier, Kinisa ni na Senators Amy Marcos at Ronald Bato de la Rosa ang ilang opisyal ng Marcos Jr. government na sumipot sa Senate hearing ukol sa legalidad ng March 11 arrest kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nais nilang pangalanan kung sino ang nag-utos na isakay na si Duterte sa private jet papuntang International Criminal Court sa The Hague, Netherlands. categorically, did you or did you not give the order to General Marbil? No. No. So General Marbil, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just want to have the executive privilege po regarding this matter, the separation matter. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka dyan. Bakit naging executive privilege? Kanina bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we didn't want to attend the last hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied into a position. No, we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. And executive we're privilege is a trying to valid derive excuse information. not to answer any Secretary question. Sa parehong pagdinig, ipinasight in contempt si Special Envoy on Transnational Crime Marcos Lacanilao dahil sa umano'y pagsisinungaling. Yes, the ambassador is cited in contempt. I'm sorry. Makailang beses kasing sinabi ni Lacanilao na hindi niya alam kung dinala si Duterte sa isang National Judicial Authority. Lahat tayo hindi alam ang dahilan kung bakit nung araw na yon, kinailangan talaga isakay at dalhin sa Hague kahit may sakit, kahit may karapatan pumunta sa husgadong Pilipino. Diretsahang tinanong naman ni De La Rosa si Remulla kung siya nga ba ang nag-utos ng pagpapaaresto kay Duterte. If I have to be the one, then if I am the one No, sir. that is referred to, I will admit it that I gave the clearances to number one, serve the warrant of arrest as I saw it, as I deemed fit, and number two, to fly him to The Hague to be surrendered under Section 17 of Republic Act 9851. Sa kabila ng pag-amin ni Remulla, tila hindi pa rin kontento si De La Rosa dahil anya, iba naman ang nagbigay ng clearance sa nag-utos ng pagpapaaresto sa dating Pangulo. Sa update ni Senator Amy Marcos ngayong gabi lang, pinauwi na si Ambassador Marcos Lacanilao. Yan ay matapos nga hindi lagdaan ni Senate President Francis Chis Escudero ang contempt order ng komite ni Senator Amy. Dismayado naman si Senator Marcos dahil sa anya ay delikadong hakbang na ito. Sa kabila ng tila pagpapanik ngayon sa pandaigdigang merkado, biglang ipinahinto ni US President Donald Trump ang pagpapataw ng mataas na taripa sa halos lahat ng bansa. Nagdesisyon si Trump na ipagpaliban muna ito sa loob ng 70 araw. Gayunpaman, ibinida ni Trump na maraming bansa ang tumatawag sa kanya para makipag-usap. Pero iginiit niya na susi sa pagbangon ng US manufacturing ang mga taripa. Pero lalo namang nilakasan ng US ang trade war nito kontra China. Nanindigan ng American President sa 125% na tariffs laban sa China dahil sa umano'y kawalang-galang nito.
Samantala, nagtaas din naman ang taripa ng China ng 84% sa lahat po yan ng produkto ng US at binalaan ng mga Chinese tourists laban sa pagbisita sa US of A. Isang Filipino-American comedian na si Jokoy at kanyang pamilya sa mga nakaligtas mula sa flight PR-102 ng Philippine Airlines na nag-emergency landing sa Haneda Airport sa Japan ngayong Huwebes. Sa kanyang Instagram post, ibinahagi ni Jokoy ang kanilang karanasan nang biglaang napuno ng usok ang cabin ng eroplano. Imbis na ikadismaya nangyaring delay sa flight, sinabi na lang ni Jokoy na ine-enjoy nila ang sake ng Japan habang naghihintay sa kanilang susunod na flight. Bumisita sa Pilipinas si Jokoy kamakailan para dumalo sa ilang aktibidad ng kanyang foundation. We had to do an emergency landing in Tokyo, Japan. But I'm going to say this. The flight attendants on Philippines Airlines were amazing. Sa aming pagbabalik sa showbiz, Dennis Padilla, sumama nga ba ang loob sa mga anak nila ni Marjorie Barreto? At Kyla Estrada, ready na raw sa next mission sa Incognito. Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Trending ang issue sa kasal ni Claudia Barreto at sa kanyang ama na si Dennis Padilla matapos umanong maging guest lang, imbis na father of the bride ang aktor. Samantala, Kyla Estrada handa na sa next mission sa Incognito. Makichika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. Labis ang sama ng loob ng actor-comedian na si Dennis Padilla sa naging trato umano sa kanya sa kasal ng kanyang anak na si Claudia Barreto. Dahil ang masaya at memorable sanang araw para sa mag-ama, nawala. Dahil tila naging guest na lang ang kanyang papel imbes na father of the bride. Naging mainit ang isyong ito sa social media. Sa panayam kay Dennis ni OG Diaz na mapapanood sa YouTube channel, na ibahagi ni Dennis ang mga saloobin at bigat na dinadala sa kanyang mga anak. It's one of the most painful part ng buhay ko na naranasan. Wala ito sa kalahati nung naranasan ko sa mga nakaraan, pati ng dibo, wala. Bukod dito, aminado rin ang aktor na naabot na niya ang kanyang limit dahil sa mga pangyayari at hindi na muling ipagsisiksikan ang sarili na maging bahagi pa ng buhay ng mga anak. Ayoko na, surrender na, I'm finished. What do you mean finished? Tatay na lang nila ako, pero bringing back the relationship, wala na siguro. Maybe we can just play around with the memories, pero that's it, finish. Matatanda ang 2009 pa nang maghiwalay ang mag-asawang Marjorie Barreto at Dennis Padilla, kaya naging issue rin umano ang pagsusustento. Mula noon, hindi na lumaking kasama ni Dennis ang mga anak na sina Julia, Claudia at Leo. Ikinasal si Claudia sa longtime boyfriend nito na si Basti Lorenzo kasabay ng kanilang 10th anniversary. Nito lamang April 8. Samantala, Max in action! Ibinida ng Incognito star Kyla Estrada ang kanyang killer look para sa action thriller drama series na Incognito. Sa Instagram, makikita ang ilang photo snaps ng aktres na tila ready na for fighting scene na may kalakip na caption na another mission. Very palaban si Max! Kaya naman, abang-abang na lang sa mga kapanapanabik na eksena, lalo na't marami pang pasabog sa istoryang lumipad pa patungong Japan. Aksyon kung aksyon talaga. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Makakatulong makilala agad kung ano nga ba ang dalawang koponan sa kanilang magkakaibang suot na kulay ng uniforme. Pero paano kaya kung wala? Makikilala mo kaya sila kung pare-pareho ang kanilang hairstyle?
Kalbo, pinasa kay Kalbo, tinira ni Kalbo, hawak ni Kalbo, binigay kay Kalbo. Kalbo, shoot ni Kalbo! Baka Kalbo Olympics. Kung kayo may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o story ng inspirasyon at pag-asa, maaari nyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Huwebes ay mula sa journalist at social political activist na si Gloria Steinem. Ang sabi niya, hindi kailanman tama ang paggamit ng karahasan para lumutas ng problema, pansarili man o politikal. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.